Sa isang video ay makikitang nasa loob ng bahay nila Badiday si Edito, sabi niya na nandyan naman ang asawa ni Badiday at nag-iinit pa daw ito ng tubig dahil magkakape sila. Kasama ni Edito sa loob ng bahay ang 5 scholars ng Pugong Biyahero. Nandyan si Mariah, Kristen na anak ni Badiday at iba pang 3 na scholar din ng Pugong Biyahero. Ayon kay Edito na nandun siya sa lugar at pinagtipon ang mga scholar dahil magbibigay siya ng allowance sa mga ito. Merong sponsor na nagpadala ng allowance para dito. Nagpasalamat naman si Edito kay Tita Lu sa pagbigay ng allowance sa mga batang ito. Birong tanong ni Edito sa kanila kung bata pa ba talaga sila. Sumagot naman si Mariah na yung 4 lang na kasama niya ang bata at matanda na siya. Ulit nagpasalamat si Edito kay Ma'am Lu dahil wala daw magagawa ang mga bata kung wala ito na nagbigay ng biyaya. Nabanggit ni Edito si Mariah na pumasok daw ito nang walang kain at nagtaka siya kung paano nito nagagawa. Nag-chat-chat daw itong si Mariah sa kanya pag wala na itong bigas o pagkain, kaya mabigat sa loob niya kasi naranasan din niya noon ang magutom at alam niya kung gaano kahirap na walang laman ang tiyan. Humingi ng pasensya si Edito kay Mariah dahil natagalan niya ang paghatid sa allowance nito, gawa ng nakagat nga ng aso ang nanay ni Edito at inasikaso pa ito ni Edito para madala sa hospital. Dagdag pa ni Edito na importante talaga ang buhay ng tao kaya inuna niya ang nanay niyang madala sa hospital. Ipinaliwanag pa ni Edito na kahapon ay dumaan siya sa lugar nila sa Pakibato kaso nga lang may pasok ang mga bata at baka maisturbo pa ang mga ito. Kaya't mas pinili niyang bumalik na lang kinabukasan. Pinayuhan ni Edito ang mga bata at sinabi niyang pag-igihan ng mga ito ang pag-aaral at huwag sayangin ang tulong na ibinigay sa kanila. Dagdag pa ni Edito na huwag gamitin sa sugal ang perang binigay sa kanila bagkus gamitin nila ito pambili ng pangangailangan nila sa eskwela at pambili ng bigas na pagkain nila. Sinabi din ni Edito na sa ngayon ay hindi pa pwedeng manglibre ng mga napupusuan, dahil tinutulungan pa ng mga sponsors at nag-aaral pa. Sinabi din ni Edito sa kanila na wag na munang makikipagrelasyon o makikipagkasintahan kasi ayon kay Edito kapag may karelasyon na ay malabo na talagang makapagtapos. Sinabi din ni Edito na kung hindi talaga maiwasan na makipagrelasyon ay okay lang basta ang importante ay kontrolado mo ang iyong sarili. Binigayan pati ni Edito ng special na payo ang mga kabataang lalaki anyone kay Edito na iba ang mindset ng mga lalaki pagdating sa relasyon, kaya kung pwede daw sana ay iwasan muna nila ang magkaroon ng karelasyon, focus muna sila sa pag-aaral. Dagdag pa ni Edito na para din ito sa kapakanan nila. Sinabi din ni Edito na makakabawi sila sa mga sponsors kung matatapos nila ang pag-aaral nila. Sabi ni Edito na kung sakaling mang makatapos ang mga ito, yung mga sponsors nila ay hindi manghihingi sa kanila ng kapalit dahil kusa at taos puso itong tumulong para makakatapos sila sa kanilang pag-aaral. Kaya habang may pagkakataon na pwedeng makapagtapos ay igihan dapat nila ito. Nagpapasalamat naman din si Edito kay Tita Lu sa binigay nitong 500 pesos para kay Edito, pero sinabi ni Edito na hindi na niya ito kukunin at ibigay niya muna kay Kristen para naman may allowance ito. Nagbiro pa si Edito na ayos lang naman daw siya at siya ay mataba pa naman. Hindi din naman siya nag-aaral kaya ibibigay na lang niya ito kay Christine para may magagamit naman daw ito kung may kailangang bilhin. Ibinigay na nga ni Edito isa-isa ang mga allowances nila, at inabot kay Christine ang 500 pesos na dapat sana ay sa kanya. Niloloko pa ni Edito si Christine at tumawa na lang din ito. Sinabihan din siya ni Edito na huwag siyang mahiya. Nagpapasalamat naman ang mga kabataan sa sponsors nila. Unang nagpasalamat si Mariah at sinabing sobrang nagpapasalamat siya kay Tita Lu at kung hindi dahil kay Tita Lu ay hindi na doon niya may tutuloy pa ang pag-aaral niya. Nagpapasalamat pati si Christine kay Tita Lu at pati na rin kay Edito sa binigay nitong pera sa kanya. Muli ay maraming salamat kay Edito sa adhikain nitong makapagsilbi at makatulong sa mga kapwa niyang katutubo. At maraming salamat din kay Tita Lu sa walang sayang pagsuporta at pagtulong sa mga mag-aaral na kabataang mga katutubo. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero huwag kalimotang mag-like and subscribe.